maganda to. Bubuguin natin para... Bakit bubugo? Hindi, para makita yung ano. James, takyan mo ng mga 25, 26. Yung context ko dito kasi, siyempre, sa konsyang head ng church na mawalang Panginoon si James. Magaling siya magpayo para sa mga dumadayo to. Para ito sa mga dumadayo. Kasi ba, guys? If anyone among you sins to be religious and readers not his tongue, but deceiveth his own heart and is not religious, is vain. Nasa baba. Yan pa. Tuloy natin. Yan. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction and keep himself spotted from the world. Bago ko ituloy na sa 3:1, ang subject dyan, yung pagdayo, alam natin yung tinatawag na sa history ng Bible, back to Old Testament, mayroong mga tao na mga yuta at saka yung mga ulila. Ano ang ginagawa dyan? Dinadala dun sa isang sa Levites, sila ang nag-aalaga. Yan yung tinitipon natin sa home na may ginagawang programa. Spiritual tayo, hindi na physical. Dito, pinapakain. Yung babae na yuta na wala ng napangasawang mabubuhay siya, ang gagawin niyan, kukunin niya ng iglesia para siya ang para pakainin siya dahil wala siyang pinana. So, ang mangyayari dyan, sa panahon natin ang pinapakita dyan, mayroon talagang dapat na isang iglesia na nag-aalaga sa kanya in spiritual. Dahil napakaraming pamilya, napakaraming anak, napakaraming yuta kay Kristo, napakaraming ulila sa Diyos Ama. Nakikita nyo yung sa panahon natin yan. So, ibig ko sabihin, doon sa 26, mayroon nakagagpaunang salita, si James, sa magpunta sa dayo-dayo. Sa bibisita. Yung pinag-break niya kanina. Kasi ito, kaya ko sinasabi, medyo nasasanay ako ngayon sa evangelism. At napakahirap pala pag sa evangelism ay dumating itong parting to. Nakakapagbitaw ka ng salita sa tao na iiwanan mo sa halip na nabubuo ang isang pamilya, nawawasak siya. At ito yung pinakit kanina. Marami na akong nakasulat sa aking nilalabas yung mga libro ko. Tungkol sa nakatabi sa akin na ano yung nangyayari sa loob ng mahabang panahon. Tungkol sa kanyang bagay. So, just to balance, maging aral siya. Ngayon, balikan natin yung 3:1 ng James. Yung James 3:1, kasi maaaring ikaw ang biktima nito eh. Napakahirap niyan. Nangangaral ka, wala kang ulo. Bakit? Wala kang palang ulo doon sa pinupuntahan mong iglesia, wala kang ulo doon sa pinupuntahan mong bahay, sa evangelismo, sapagkat nabubukan ka na bago ka papunta. Nakita mo? Diretso yan. So, James 3:1, balikan natin. Very brethren, be not masters knowing. Sa pagkakaintindi ko rito, hindi masama ang mag-master. Huwag lang siyang nahihigit kay Kristo. Kasi mayroong parami niya si Kristo na hindi mo siya dapat. So, huwag natin gawin na master o nagmamaster ka. Hindi masama. Pag ang pagmamaster mo papunta na ihahatid mo sa panan ni Kristo, hindi papasok ito. Ito, diretso na. Revelation chapter 2 verse. Ito lang naman sa nila tayo yan. Pero gusto ko lang siya ipakita. At ito ay sa Facebook kahapon, pinakita ko ito. Hindi sila pang ibang level. Yung mga denominasyon, sabi nyo gano'n, mga sarado yan sila. Hindi yan sila ligtas. Mabuti pa tayo, mga intent, nagkakasundo. Sa loob-loob ko, dahil pinipira mo yung denominasyon, kaya kumakampi ka sa akin. Pero nung mga nakaraang araw, sinisiraan mo ako nang wala sa lugar. Ngayon gusto niya, kakampi ko siya, binang mag-end-time daw kami, level 1 siya. Sabi ko, hindi. Ang espiritu, kahit kako si naninigarilyo, masama ang bibig, pinapatay niya ang mga kasama ni Calvin, ni Luther. Trinitarian siya. Ligtas ba siya o hindi? Sabi ng prophet niya dyan, ligtas siya. Bakit? Ang mensahe niya sa justification, hindi pa niya alam na tama ang ganyan niya. Hindi niya alam na masama naman ni Grillo. Ang masama siya magsalita. Pag nakikipagpatayan siya, doon sa parte na pinaglalaban niya yung kanyang pinag-mention. Kung babasahin niyo ang church history galing dyan, si Calvin, kung paano sila nagpatayan ng mga tao ng protestante, after they come out from Catholicism, nilabanan nila ang Katoliko, after that, nung mapapaksak nila ang Katoliko, nag-uulit yan, sabi ko nga sa mga dating daan, sa kausap ko, binanatan natin yung Katoliko, isang grupo, nung makalabas tayo nagpapakpakan.
Akalabas tayo ngayon sa denominasyon, hindi umano. Pero pagdating nung tayo, ganun pa rin. Hindi doktrina ang problema niyan. Ito. Sige, pakibuksan. Pakibuksan yun. Hindi doktrina actually. Kaya sabi ng prophet, ganito, I rather fellowship with a person with a wrong doctrine but with a right heart. Dahil ko a person with a right doctrine but with a wrong heart. Kasi, pag right ang heart mo, maski mali ka ngayon, at right ka, dadali ka ng Diyos sa tama, na doktrina. Pero kung mali ang puso mo, tama ka ngayon, Diyos pagkasama, wala ka na. Ay, mamamali ka na. Yung binabagin ni Brother Padon. Sa 6, nasa 6. But this thou hast that thou hatest the deed of deeds muna. Lahat ng tao mayroon nito, at ako mismo mayroon. At least, nakaminin ko. Mayroon, noon malaki, pero palit na palit. Ay, ugali ako ganyan. Nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita ng para-para. Pero ngayon ako'y matanda-tanda na, nawala na yan. Kahit noon ako binanggit kanina, marunong ako manira ng araw. Pero alam ng Diyos, hindi na ako naninira ngayon. Ito ang, tama ba maging master to? Tama bang maging master ang deeds mo masama? Kung ang iyong deeds ay katulad ni Jesus Christ, hindi mo lalagpasan si Kristo, ha? Si Kristo ang talagang master mo. Pero naging under-master ka rin, hindi masama mag-master ka for dadalihin. As long as dadalihin mo, hindi mo kukulungin sa iglesia, magdadalihin mo rin sa tunay na master. Kasi yan. Bakit nagkaganyan sa church history? Yung 2-6, normal sa tao yan dahil may certain condition tayo pinatakay kayo. Pero hindi naman ako tagapagtabi ng ating kapatid. Pero kung natisod siya sa atin, basta ako, gano'n lang. Bahala siya sa buhay niya. Ganyan yung naging attitude ng manggagawa. Hindi na sa bato, direksyon na muna sa manggagawa na muna. Kaya nahahawa yung iglesia dahil nag-uumpisa sa manggagawa. May deeds na nga siya, at ito ang pahabol ko. Nagsira dahil ni 15, no 15. Try mo. Normal na sa tao, mekanismo na ng katawan ng tao yung Nicolaitan. Naninira, nagsasara. Alam na natin Nicolaitan swing sa 15. Sa 15. Yan ang pinagsisiko sa Panginoon at alam ng Diyos yan. Gusto kong ehemplo. Sabi mo sa kausap sa Facebook, ayaw ko ako doon sa pulpito. Nung nakaraang linggo, nag-preach doon yung Baptist na pastor. Sa Manggero, wala ako. Pero siya ay ako mismo nagpasok sa kanya sa Bible School sa Baptist. Kasi napabarkada siya, nagsasya muna. Ang ginawa ko, iniuwi ko roon, pag-uwi, kinausap ko magulong, may 50 na pastor, pinag-aaral ng commerce, sagot lahat. What commerce? Baptist. Pag-Bible School mo. Ay ngayon, gagraduate na next year. Kasama ko doon siya. Nakikita niya totoo, sharing sila ng nanay niya. Trinitarian siya, ang godhead ng nanay niya. Pareho natin. Ipit siya sa nanay niya. Kamot siya sa nanay niya eh. Nanay niya yun ha. Sabi ko naman sa nanay nga, huwag ko naman kapihin yung anak ko. Hindi ko anak ko yan. Eh, gagawin pastor na kapir eh. Manggagawa ka lang. Bilang manggagawa. O sige po, hindi ko na ulitin. Gagraduate siya ngayong March. 4-year course sa Baptist. Bible School. Pero siya, nagpapasakot. Nakikita niya itong attitude na to. Siya sa sarili ng Baptist, ayaw siyang papuntahin ng pastor niya. So has thou also them that hold the doctrine. Ginawa ng doctrine yung deeds. Huwag kang aaten doon. Huwag kang pakikipag-usap. Hindi na sa church to per se. Sa anak mo, sa kapamilya mo, sa asawa mo, ginagabihan mo. Yes! May pure religion ba? Ito ay naging doctrine. Bakit may kaguluhan sa iglesia? Because of ang composition naman ng iglesia, individual eh. Tayo eh. Mula sa puso kong anak, hanggang sa anak ko, asawa ko, hanggang sa ano ko. Yan yung composition ng iglesia eh. Diba? Pag ganyan ang itinanin natin sa ating member, kaya sabi ko doon sa mga kasharing ko, punta kayo doon sa amin, mag-share kayo, open ang pulpito. Kasi ako ganito, yung mga member doon, nasisharean din ng mga adik, nasisharean din ng mga lasinggero, nasisharean ng Iglesia ni Cristo, nasisharean ng mga dating daan, nasisharean ng El Shaddai. Pero ikaw ang kapatiran, magkapatid tayo, yung kashiran.
Makita mo, pinaiiwas mo. Totoo hindi? Doon lang ako. Dahil totoo yung sinabi ko. Okay. Wala, yung, sa kita ba din Francis ha? Pagkitin ko lang quotation ba din ba? Sabi ni Brother Bernard, I do not take either side with you, brethren. Ibig sabihin, ayaw niya kumapit tulang akin siya. Wala siya. As long as you sabi niya, you're both wrong. Because I would rather be wrong in my doctrine, but right in my heart. Wala pala siya quotation. Than to be right in my doctrine and wrong in my heart. Kasi, pinanggit ko lang yung quotation ni Brother Bernard. Huwag kang pagkat. May karapatan yung MC. Binasa ko lang ako. Di ba violation niya na Okay lang. Hindi, inano ko lang pastor. Sige. Huwag naman kayo magalit. Basa lang ko ng quotation. Huwag niyong ika-inis. Kaya po, Pag na-inis ka, you are murdered. Pastor, sige na. Tama, dapat tamaan. magandang hapon po. Amen.